Ato makita sa akong luyo karon ang mga nagsingabot nga mga evacuees gikan sa Tacloban City nga apektado sad sa bagyong si Yolanda. Bago lang silang nangabot, sakay ang naval ship ug makita nato sa akong kilid ang mga nagsingabot nagdala pa in taon sa ilang mga bags o mga bagahe gikan sa ilang mga lugar. Kauban ako karon ang usa sa mga evacuees nga bago lang niabot dinhi sa Barangay Luok. Sir, what time ka naabot diri, sir? Mga alas 6 dumating yung barko rito. So from 10 o'clock winelcome kami ni Mayor Rodasa tapos yung ibang officials dito tapos mga media rin. Kumusta man ang inyong biyahe, sir? Intoxicating kayo pero ang nakagwapo sa iya kay ang gobyerno nagtinabangay lagyapon tapos ang mga tao although naglisod mi karon sa Tacloban pero ang mga tao nagtinabangay lagyapon. So may mga little adjustment lang pero ang suporta pa rin from different nations are coming in. So every day yan, may C-130, may Philippine Navy, tapos samahan pa ng mas pinalakas na security ngayon sa Tacloban dahil nga sa mga untoward incidents ngayon. So, asa man ka pa doon sa mga relatives din, sir? Relatives, but my family, some of my family will be going to Manila. So, hinatid ko lang sila. Tapos ako naman, babalik ko pa yung ibang pamilya ko ron. Pag-abot pa lang sa pantalan sa Naval Forces Central sa Barangay Luok, Lapu-Lapu City, gihatagan dayon ang mga evacuees og pagkaon ug mga relief goods. Based po sa manifest ng aming barko, ma'am, ang total na sumakay po sa atin na evacuees is 2,493 na individuals galing ng Tacloban. Habang patungo ng Cebu, ma'am, yun nga yung naging problema ng Navy kasi actually ang kwento ng aming barko is hindi siya talaga intended for Tacloban. That's why yung provision po ng aming barko hindi na ganun karami na makapag-sustain ng ganun karami na bulk ng mga individual. That's why I can say na ang nai-offer na lang ng aming barko is water, yung mga basic na lang talaga na pangangailangan nila during their underway na 20 hours yung underway nila. Kung may mga medicines din na onboard sa barko namin na kayang or that answers the medical problem of the evacuee, yun yung binibigyan na yun. Pero kung wala yun kanina, that's why nakipag-coordinate kami sa DSWD na sana may mga doctors dito para pagbaba nila na immediately mabigyan yung attention ng medical aids ng mga evacuee. As per initial info dun sa Tacloban is dahil nasa mas evacuation na yung pinapatupad ngayon para at least ma-clear up yung Tacloban tapos ma-establish yung rehabilitation doon. Yung isa pa namin na barko na katulad din nito ng 551 is nandun siya naka-standby for any order na mag-transport ulit siya ng mga evacuees from Tacloban papunta dito with that very large na huge number of individual. Bago ito lumarga, yung isa ang galing dito, the LC550. Ito kasi yung LC551. So, siya yung galing dito, nag-transport siya ng mga relief goods. I just don't know the estimated tonnage of the relief goods transported to Tacloban. And then, at the same time, may mga na-accommodate din tayo ng mga relatives na galing sa Cebu na gusto pumunta ng Tacloban na makita yung mga ka-family nila. Yun po yung nangyayari. Hindi lang po siya for transport or evacuees, for relief goods din po. Those who doesn't have any relatives, friends, and waiting for their kuan because they are from Davao and Manila. So now na nato sila gihaw sa Barangay Gunob, cover court sa eskwelahan sa elementary o sa high school. So those are the two in Barangay Gunob. And then in Barangay Luok, where the NAVFORCEN is, so naasat sa cover court sa Barangay Luok. And then one is in Kuansan, Barangay Babag. I gave instruction to the barangay officials nga they are always around in the evacuation center. And of course, ilag yung atimanon because of what they have experienced. So I think atimanon yun nilang maayo. So that was my instruction na atimanon nila. And the DSWD of Lapu-Lapu will go from one center to the other para matanaw sa pud nila kung say other needs na among mahimo. Gikan dinhi sa pier sa Naval Forces Central kini si Jason Doval. Kini ang Sunstar Pilipinas.